nung nag-aaral yan, hindi mo masyadong napapansin dahil hindi naman talaga kagalingan eh. Hindi, alam mo, pag nagtuturo ka, estudyante ko yan noon, noong 1968-69, mahalata mo naman kung sino magagaling sa klase. Yung mga hindi mo napapansin, ibig sabihin, wala masyadong sinabi yan. pero actually, ito masasabi ko, maski na hindi kwan, pero nakatapos siya sa San Beda College of Law, dire-diretso. Ibig sabihin niya, pag nakatapos ka ng 4 years sa San Beda College of Law, hindi pwedeng wala kang nalalaman. Natatandaan ko yan minsan lang kasi pag mag-recitation ng sistema namin doon yung tatayo ka, re-recite ka, at tawagin mo. Yan, ang unang tayo niyan, hindi ko makakalimutan dahil Bisaya ako magsalita medyo may pagkatoon ng Bisaya, kaya sabi ko, baka hindi ka makatapos ng law kung ganyan ang style mo. Pero tuloy-tuloy yan, nakita ko lumaki ang mga member ng Taldones. Kaya lang, matatakpan niya ng mga kaklase niya. Dahil marami siyang magagaling na kaklase. Sino ba naging kasabay nito sa klase niyo, Atty.? Ako, malaking bagay. Dalawang kanyang kabinete. Kunyari si Art Tugade. Kaklase niya sa transportation, si Bitaguirre ng DOJ. Yan ang mga magagaling sa klase nila. Kaya meron niya yung susumpa sa kanya. Si Boji Reyes, si Justice Boji Reyes. Kaklase niya yan. Meron pa siyang isang kaklaseng justice din, si Bambit Mendoza, sa Supreme Court. Kaklase rin niya. Si Roy Señores, yung namatay. Kaklase rin niya yan. Yan yung mga magagaling sa klase, no? Yan ang mga natatandaan ko. Tapos meron niya sa Court of Appeal, si Noel Tiham, si Justice Acosta. Yan ang mga grupo ng mga kaklase niya. Hindi po si Duterte. Duterte, pero 20 years later, makikita mo, noong 1988, nung nakita ko na siya susunod, tumakbo na siya. Election lawyer na ako noon, tumapit na yan. May protesta yata, hindi ko matanda kung sino, kung Nograles ang kalaban. Lumapit na sa akin, nag-iba na. Iba na, talagang naging very matured. Karanasan na. Tsaka talagang magaling na, no? Nadaanan na niya pagka-prosecutor at lahat. So talagang nagbago at napakagaling na.